Sa nakaraan, dumating na si Kurosawa sa silid ng classroom pagkatapos ng mahabang pananatili niya sa silid ni Fumiya. Tagumpay si Fumiya sa pagkidnap sa 18 na miyembro ng track and field. Naiinis si Lily sa plano ni Fumiya na pagkidnap sa lahat ng miyembro ng track and field. Ang ating bida ay walang pagpipilian kung hindi i-confine silang lahat. Tumugon si Lily na hindi niya maisip na i-confine niya lahat ng mga miyembro ng buong track and field. Ang mga nangyari sa nakalipas na oras, ginamit ni Fumiya ang kanyang kakayahan sa interior construction. Ito ay kakayahan niya na gamitin at gayahin ang disenyo ng isang silid. Ginaya ni Fumiya ang disenyo ng club ng track and field. Ang kanyang pamamaraan ay katulad sa ginawa niya sa motel, parang may kahintulad sa manyak na Masahiro. Ang kanyang bitag ay may halintulad sa fish trap. Kapag nakapasok na sila sa pasukan, hindi na sila makakalabas. Natatakot ang bida natin sa oras na madakip niya lahat sa isang silid. Iniisip niya baka kailangan niya gumawa ng 4 na silid. Pagkatapos lumikha ni Fumiya, siya ay nagtago sa likod para abangan sila. Kinakailangan ng ating bida na malaman kung gaano kadami ang mga miyembro ng track and field. Ang importante na kailangan niyang gawin ay hindi makasama si Teruya sa kanila, dahil sa kanya isisi ang lahat ng kasalanan. Kaya kinausap niya si Ryuko para tanungin siya at manatili siya sa principal office. Dumating na ang mga miyembro ng track and field. Nararamdaman ni Fumiya ang mga pumapasok sa kanya dahil sa kanyang kakayahan. Sinabi ng ating bida na lahat ng babae na nakuha niya ay aabot sa 18 na babae. Nagalit si Lily kaya sinasaktan niya ang ating bida. Hindi naintindihan ng ating bida ang sitwasyon niya. Kaya nagagalit si Lily dahil lumagpas na siya sa kanyang limitasyon niya. Tinanong ni Lily kung paano niya matre-training lahat 18 na babae. Sinagot ng ating bida, ang human ranch. Ang ibig sabihin ng human ranch ay isang lugar kung saan ang mga tao ay itinuturing na parang mga hayop o alagang hayop at maaaring sila ay pinagkakakitaan o ginagamit para sa iba't ibang layunin. O kaya iyon tinutukoy ni Fumiya, ang isang dark manga na Human Ranch. I think huwag nyo nang basahin iyon kasi iiyak lang kayo, pero kilala ko kayo, hahanapin nyo iyon. Hahaha. Sinabi ng kaibigan niyang demonyo, na kahit sa Demon Realm, mahirap lumikha ng kahit ano bukod sa first-rate goblin. Talagang impossible na makagawa sila ng Human Ranch. May iniisip si Lily. Sinabi ng kaibigan niyang demonyo, na kanilang pagpipilian lang ay, pero biglang ginamit ni Lily, ang kanyang kapangyarihan, para makita ang miyembro ng track and field. Sinabi ni Lily, na kailangan niyang pumili ng 4 na babae na magugustuhan niya, sa mga babae na kidnap niya, kahit sino man ang pipiliin niya at okay lang sa kanya iyon. Ang rason talaga ng ating bida, ay pigilan ang hawak nilang larawan na nakahubad si Fujiwara, na kumalat ito, at ang kailangan niya rin gawin ay patahimikan ang taong pinagsususpetsyahan siya. Sumang-ayon si Fumiya kay Lily. Nagtanong si Fumiya kung palagay niya kung maglalagay siya ng 4 na babae sa itaas niya at ang mga natitira at co-controlling na lang niya. Tinanong niya kung pwede niya mangyari ang naisip niya. Voluntaryo na silang susunod ang mga tao kahit hindi nila ito gusto. Magtatagumpay sila sa kanilang layunin sa pamamagitan ng pagiging matalino at pagiging maparaan. Naintindihan ng ating bida ang kailangan niyang gawin iyon, pero hindi niya maiwasang magduda sa sarili. Tinanong niya si Lily kung ano ang dapat niyang gawin. Sinagot ni Lily, na kukuryentihin nila ang mga babae gamit ang kakayahan ni Fumiya na ang paralyzed. Tumanggi ang ating bida dahil sila ay mga babae. Ang punto ni Lily, ay oras na makatanggap sila ng sakit, at naranasan ito, maari niya silang puwersahin o takutin para sumunod sila. Kinabahan ang ating bida. Hiniling niya sa ating bida na manatiling sa likod ng eksena, para ito ay magkaroon ng sense of mysteries hanggang buong dulo. Tinanong ng ating bida kay Lily, kung sino magiging in charge sa kanila lahat. Sinabi ni Lily, na mas mahalaga na pumili siya ng 4 na babae, at ang sinabi niya magiging in charge sa kanila ay si Masaki. Nagduda ang ating bida kung kaya ni Masaki, at dagdag ni Lily, na may kakayahan si Masaki na i-train ang mga babae na pasunurin ito ng maayos, at sinabi ni Lily na hindi siya dapat mag-alala at magmadali na siya pumili ng 4 na babae. Pumili na ang ating bida, sa mga babae na nagustuhan niya. Pagkatapos ni Fumiya pumili, isasagawa na niya ang paralyzed sa mga babae. Sumang-ayon si Lily, sinabi niya hindi niya dapat ipakita ang kanyang pagmumukha hanggang matapos ang eksena. Sinabi ni Lily, na dahil sa pagkawala ng karamihan, dapat niyang ayusin ang sarili niya. At dagdag niya pa na kailangan niya magpakilala ng sarili ng maayos, magiging mahalaga sa kanya. Dahil yung mga kapulisan ay
gagawa na malawakang investigasyon, bukod pa doon ang mga iba't ibang reporter ay tiyak na pupunta sa eskwelahan nila, kaya magiging magulo ang mga bagay-bagay. Kinakabahan ang ating bida, dahil kailangan niya mag-adjust sa mga plano niya, at isisi sa magkapatid na Teruya, at kailangan niyang mag-ingat kung tatawagan niya si Ryoko ng palihim. Tumugon ang ating bida, na kailangan niya mag-ingat ng doble. Tinitigan siya ni Lily ng seryoso. Gusto ni Lily na kumpirmahin kay Fumiya, na kung ano ang dahilan niya kung bakit sobrang labis ang ginagawa niya para sa kapakanan ng babae na kulay kayumanggi. Ang tinutukoy niya ay si Fujiwara. Sinagot ni Fumiya, ng oo dahil ang apat na babae iyon, na may hawak silang litrato ni Fujiwara, pero hindi niya alam kung sino sa kanila iyon. At para posibleng hindi mabuksan ang nakaraang buhay ni Fujiwara, tinanong ni Lily, sa ating bida kung nagkakaroon ba siya ng sympathy para sa kanya. Sinagot ito ng ating bida, na nagkakamali si Lily, dahil ang rason ng ating bida ay na ayaw niyang dumisan ng mga bagay na sa kanya lang. Sinisikil ni Lily ang ating bida, dahil sa kabila ng sinabi niya ngayon, si Fujiwara ay hindi niya sinubukan ikulong o tunakan kahit na gumawa ng paraan si Fujiwara. Tumugon si Fumiya, na totoo ang lahat ng sinasabi ni Lily, subalit medyo kakaiba. Hindi kaya ipaliwanag ng maayos ng ating bida, na si Masaki at si Kurosawa at si Fujiwara ay mahalaga sa kanya, at espesyal sa kanya, at nakakaakit siya sa kanila, pero imposible na makapili siya kahit isa. Sinabi ni Lily na simpleng ibig sabihin ng ating bida, nagkaroon ang ating bida ng galit at nagbago, ito napunta sa pagmamahal kaya hindi mapaliwanag ng ating bida kung bakit ayaw niya ipagamit si Fujiwara ayon sa theory ni Lily. Ngunit ang ating bida, ay hindi magbabalak upang tunakan siya kahit na maging agresibo si Fujiwara. Sa palagay ng ating bida, kung maaari, kung pinagmula ng kanyang pagmamahal, kung hindi maniniwala ang ating bida, sa huli na hindi siya magiging espesyal kay Fujiwara. Natigilan ang ating bida na makita niya ang cute ng mukha ni Lily. Natutuwa si Lily, dahil lumalaki na si Fumiya sa pag-iisip. Dahil doon, si Lily, ay may gusto ipatrabaho sa kanya na makakatulong sa ating bida. Ang training niya kay Kurosawa, ang unang pagkakataon sa loob ng 2 araw na napagod sa silid niya, at kailangan din nilang iparanas sa kanila. Gayunpaman, kailangan ng ating bida na pumili ng gagamitin niyang pangalan para makapagsimula na sila. Naiisip na maganda gamitin kaysa sa ginagamit ang pangalan niya. Naiisip ng ating bida na pangalan na madaling maalala at sasamahan ng pamumuno ng parang hari na kayang ikulong ang mga iba. Nakapag-isip na ang ating bida na itatawag niya sa sarili niya ay Confinement King. Sa umaga, kasama ni Fumiya, si Fujiwara papasok ng eskwelahan. Sinabi ni Fujiwara sa ating bida, tinatanong ni Fujiwara kung alam ng ating bida kung saan nagtatago ang salarin na nangkikidnap. Tinanggi ng ating bida na hindi niya alam. At dagdag ni Fujiwara, na sinabi ng mama ni Fumiya, na isa sa mga childhood friend niya, ay nakasama sa nawawala. Nangangamba ang ating bida, kung sino ang babae na childhood friend niya, at hindi niya din alam kung saan sila nagkakilala kung elementary school o middle school. Hindi niya rin alam kung sino ang babae na iyon. Nagtanong ang bida, kung paano naging malapit sila ng mama niya. Hindi napansin ng ating bida na madalas nagpupunta si Fujiwara sa bahay nila, at madalas siyang pinaghahanda ng pagkain na may kasamang pagmamahal, na kasama palagi ang mama ni Fumiya. Ang ating bida ay hindi makapaniwala kay Fujiwara. Sa labas ng eskwelahan, makikita ang maraming reporter sa labas. Naiinis si Ryoko, sa mga reporter sa labas na kailangan nilang paghusayan. Sumang-ayon din ang kasamahan ni Ryoko na si Inomoto pagkatapos na ang kanilang supervisor na galing sa Criminal Investigation Headquarters, ay na-dispatch na galing na dito. Ang fiancé ni Ryoko ay ang kanilang supervisor intendent. Humingi ng paumanhin si Ryoko sa kanyang fiancé, dahil sa kapabayaan nila mas lalong lumala ang kanilang problema. Tumugon ang fiancé niya na magaling ang ginawa nila dahil na-secure nila si Kurosawa. Nagsalita si Inamoto, kung iniisip nila na ito ay hindi kakagawa ng Teruyas, dahil ito nanggagaling sa Kashima Group. Sumagot si Nakamura, sinabi niya na malabo iyon. Sila Nakamura at Nakamoto ay nagtatalo kung ano ang isasagawa nilang plano. Napansin ni Ryoko kahit na si Nakamura ay isang top-class detective ay tinanggihan ang ganung plano. Ang dalawang magkapatid na Teruyas, ang mga pwedeng salarin, ito ay mga sariling theory pa lang na hindi indirect na dumating sila, pero ang ganung kaso ay hindi madali matatanggap sa Central. Humihingi si Ryoko sa master niya dahil wala siyang magawa. Isang flashback, kinagabihan dumalaw si Lily sa bahay ni Ryoko, nakatanggap siya ng balita kay Lily, dahil ang master niya ay nangkidnap siya, na 18 na babae. Kinabigla ni Ryoko ang mga natanggap niyang balita. Sumisigaw ang isang pulis, at hinahanap ang superintendent. Sinabi ni Nakamura na kailangan niyang hinaan ang boses niya dahil
nasa eskwelahan sila. Sinabi ng isang pulis na may tao na makakatulong sa kanila na magbibigay ng impormasyon. Sinabi ng pulis na ang tao iyon ay nasa likod niya at ito si Rin Fukuda.